Hi guys, another vlog for this acrylic practice for beginners. So ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano makita kung paano gamitin ang warm colors at saka cool colors. Anong effect nito pag nagmi-mix tayo. So sa color wheel natin, makikita ninyo that from this yellow, lemon yellow, papasok dito, no, ay cool colors yan. Okay? So, bakit siya cool? Dahil, ang green, para mapalabas mo siya, kinakailangan mo ng blue, no? And blue is nasa temperature siya ng cool colors. So, mula naman dito sa red, red-orange, orange, red-orange, papasok dito, ang tawag na nito ay warm, no? Ito, warm color siya. So, ang color wheel natin, kalakalahati niya nalos, ay ito. Mula red dito, papasok dito sa yellow-orange, ang tawag natin yan warm colors. Ngayon, ano naman ang gamit niyan? Pag nag-mix tayo, diyan natin makikita kung magiging intense or dull ang kulay natin. Para ma-avoid natin ang tinatawag natin na nagpuputik o minsan ay para siyang hindi natin gusto yung nami-mix natin na klase ng green. Example, yung green para sa tree ay iba ang kulay ng green para sa grass. So, hindi lahat ng blue ay pwede doon, no? So, again, ngayong araw na to ay pag-aralan natin. Unahin natin yung ating colors. So, I am using Monmark na acrylic, no? Lemon yellow. So, ang gawin natin, gawa tayo ng ganito. Lagyan natin ng scotch tape or masking tape. So, sulat natin ano yung gagamitin natin. So, ito ay lemon yellow. So, nasa cool, ano, unahin natin itong cool colors. So, ultramarine blue. And then, this is crimson, I think. So, ang crimson, so, kung ito yung lemon yellow natin, tignan yung magparehas sila. Ayan o. Parehas sila o. Lemon yellow. So, this is cool, no? So, ang blue natin ay ultramarine blue. Pinapagitnaan itong blue at saka blue-violet na para siyang may tinge of violet konti. Now, ang crimson, ayon sa color wheel natin, hindi nyo makikita dyan, pero nandito yan sa area na to. Okay? So, mag-mix tayo. Ano yung pwede nating mapapalabas dito na mga colors. So, subukan natin. Lagyan natin ng kaunting crimson. So, hindi siya intense na orange, ano? Hindi siya ganun ka-bright na orange. So, ibig sabihin nito, kung magkikreate ka ng bright na orange, ay hindi dapat yung yellow na yan at saka yung red na yan. So, sa pag-gradient, ayan, matutunan ninyo mag-blend ng maayos, no? So, ibig sabihin ng gradient ay dahan-dahan yung paglipat ng kulay. Okay?
Kahit ilan pa magkakatabi yan, pero dapat matutunan ninyo na dahan-dahan. So, mag-create naman tayo ng iba pang using these cool colors. So, tignan natin sa blue and yellow. Tignan natin ang magiging epekto nito. Ayan ang klase ng green na mapapalabas natin kapag gamit natin ay lemon yellow at saka ultramarine blue. Ano? So, ayan. Pwede rin naman ito sa mga foliage na yung bagong sibol, yan, magandang kulay yan. Okay? So, yun. So, ililista ninyo. Lemon yellow. Tapos ito, a little bit of crimson. Tsaka ultramarine blue. Sa blue naman, tignan natin ulit, no? So, this is cool colors. These are cool temperature nila. Okay. Sa blue naman, tignan natin. Yan yung base color natin, no? Blue. Pag nag-mix tayo ng yellow, sabi natin kanina, pag nilagyan natin yan ng yellow, hindi tayo makapagpalabas ng intense na green. Ayan o. Paglalagyan naman natin ng red, ayan, dito makapagpalabas tayo ng violet. Ayan. Ngayon, doon naman tayo sa red, cool red, which is crimson. Pag nilagyan natin ng yellow yan, lemon yellow, or cool yellow, ganyan lang ang klase ng orange niya. Muted siya, no? So, kung makakakita kayo ng mga muted orange is because ang orange ay warm, yung temperature niya, at itong ginagamit natin ay nagiging cool. So, muted. So, eto naman, pag ginamitan natin ng blue ito, ay definitely magiging purple siya.
So, ayan mga examples lang ito ng mga cool temperature sa color wheel. So, ayan, no? Tingnan naman natin ang warm color. So, mapapansin ninyo, no? Dito, hindi tayo sa cool yellow o lemon yellow plus crimson dahil nasa linya sila ng cool, no? Or alizarin crimson, ayan, any reds na naglilin sa blue. Pag ginamitan mo ng yellow, hindi ka po pwede makapag-create ng intense na orange. At yung lemon yellow, nilagyan natin ng ultramarine blue. Ultramarine blue, naglilin siya sa may pagka-violet ang undertone niyan. Kaya, hindi tayo makapag-create ng intense na green. Ano? So, ayan. So, ito, base color natin, ultramarine blue. As I said, hindi makapag-create ng intense na green. So, pag hinaluan mo to ng parehas niya na cool red and cool blue, nagkakaroon ng magandang klase ng violet. So, this is crimson, our base color. Pag nilagyan mo ng lemon yellow, orange din siya, pero muted orange. At kapag nilagyan mo ng konting ultramarine blue, nagiging purplish o nagiging purple. Ayan. So, sa may next vlog natin ay tatalakayin naman natin ang warm temperature and examples, exercises na po pwede nating magawa. Ayan, salamat guys sa panonood. Ayan, tatanggalin ko itong mga tape. Ayan. So, ganyan ang magandang gawin. Ano? Suggestion lang naman kung gusto ninyo na gayahin ito. Ayan. Isulat lang ninyo yung mga klase na ginamit nyo na klase ng yellow, klase ng blue, o klase ng red. Para makita ninyo, no? Hindi kayo malito sa mixing ninyo habang pinapamiliarize nyo yung mga ginagamit ninyo mga kulay. So, I hope this will help you improve ang inyo pong napilas na yung ano. So, that's it guys for this vlog. God bless you all.